Good morning! Good morning! Good I'm morning. a good conscience. May buntag, guys. Ayan, meron akong binili sa Shein kasi I wanted to show this Shein collection. Accessories na ginaiipit pa man. Hindi, mga ipit sa buhok. Pakita ko sa'yo kasi mga cute. Para kay Maning, ay, para Kaya kay yung, Mayumi di ay. namili kasi ako ng mga hair accessories, guys. As in yun? Para kay Mayumi, mga ipit sa buhok. Pero syempre, pareho naman kaming babae. Hiraman lang kami, di ba, nak? Okay. So, tingnan mo to. Oh, ang ganda. Ito yung una kong nabili. Ayan, murang-mura lang to, guys. Mga 50 pesos. Ganun-ganun lang. Oh, ganda, di ba? Sa gabi. Na gabi. May mga voucher natin. Wala. And then, I got Barato naman this. sila ga. Chicken accessories. Eto, guys. Kinuha ko 3 different na color. Very, ano kasi siya, classy. Yes. So cute, right? Ito din, oh, very classy in 3 different colors. Citro, ay citro. White, black, at saka nude. Pag kinulot mo yung hair mo, it looks very nice at the back. Nice, nice. Then, bumili din ako ng mga scrunchie na merong flower. Yan. In 3 different colors din. Black, nude, at saka creamy white. And then, meron tayong mga paribon. Ayan. So, iba't ibang klaseng ribbon yung binibili ko, guys. Kasi yung bow pala, merong iba't ibang klaseng shape, no? So, natutuwa ako. Ito kasi medyo parang masyadong mature. So, hindi ko magagamit kay Mayumi. Ito din. Ito din, pero... ito din, pwede nating try kay Mayumi, pero masyado ding nakaka-mature. But itong mga bow sa kanya yan. Ayan, black, creamy white, at saka old rose na pink. Then, I got this flower. Pero yun nga, kapag ka mga mumurahin, guys, natatanggal siya agad. So, kailangan meron tayong glue gun para maayos natin ulit. At, eto din, nabili ko din to. Ganda din siya. So, marami akong mga naipon na mga bows para kay Yumi, guys. Sa mga nagtatanong paano namin na-handle at hindi nagrereklamo si Mayumi na may ipit siya sa buhok. As early as 6 months, nilagyan na namin siya lagi ng ribbon. Hair bow, hair tie, hair clip para masanay siya. So, ngayon, hindi niya tinatanggal. Ayan. So, tatago ko na to, guys. Pero ito pinakamaganda for me. I-vlog ka. 50 pesos lang yan. So, kakain muna kami ng breakfast. Maayong buntag, everyone. Good morning, good morning. Of course, life is beautiful. Give me one. This is Noreen. She's our family friend for a long, long time. Mas tumagal siya kesa dun sa asawa kong walang hiya. Ano ba yan? Mas nauna pa ako, Ay, mas nauna ka pa, girl. Sige, bigyan mo kami ng uplifting, motivational quotes. Or, inspirational quotes sa umaga. Maganda, God. maganda. Na-pressure ka? Na-pressure ako. Like instant, ano. Ikaw, mag-isip ka na, Madam 10 Gives. Ikaw, Ikaw also sunod. Ano daw? A short Okay. inspirational quote in the morning. Ako siguro, whatever you're going through right now, it will pass. Yan lang. So, like, yeah, whatever, i-enjoy kung happiness yan, i-enjoy natin. But then, kung sad moments, always think na dadaan din yan. So, Okay. yeah, that's life. Nice. So, let's enjoy. Dito tayo sa kanyang better half. Oh my God. Ang Team Papang. Andito nga pala, guys, we have our guest for today, the brain behind, the brain and the muscle behind Team Papang. Eto si Team Papang, guys, sila yung organizer ng lahat ng mga sinalihan namin ng mga mountain hike. Ayan, big shout out. Hello, hi. Give us a motivational quote sa umaga. Ito, husband ni Miss Noreen. They are our family friends and they are our guests for today. Go, give us a motivational. Morning. Always be happy, even what it takes. Always choose to be happy. Always choose to be Kahit happy. ano pa yung natin, no? Happiness is a choice. Yes, happiness is Happiness a is a choice. choice. Galing. Very good. I like that So, motivation. the bambang is a choice. Pero wala yung bembang The ha. bambang is the happiness. Ikaw, ano mo? Ayusin mo. Oh, yes. Alam ko na yung mga sagot mo. Ang inspirational quote ko, guys, is, may bukas pa. Tagal. Bakit? May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may
aron ko neta, yun ka ba? Alam niyo guys, kung malungkot si Pre, ginakantahan ko siya may bukas pa. Kasi kung ma-stress na ngayon, wala na siyang bukas, patay na siya. Alright guys, o diba, maganda yung ating mga motivational quotes sa morning. So, nasan nga ba kami ngayon? Ako, lagi naman ako nagsishare sa inyo ng motivational, inspirational talk. So, ngayon, break muna ako guys. But, we are here right now sa Dusitani Hotel, Davao. My sister, we are invited guys to experience a very, very special place dito sa Pilipinas. Watch out. Guess where we are going for today's episode, you guys. Yes, it's today. Ayan. Hulaan nyo saan kami pupunta ngayon. We are invited. And of course, kapag ka meron ganitong imbitasyon, ang hirap hindian, you guys. So ako muna yung mag-e-excuse. Ako po muna yung hihinga at tatanggapin ko ang blessing na to sa buhay ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga who made this blessing possible and who made this experience and opportunity possible for me. Ayun, maraming salamat. At but before that, bago natin puntahan yan, mag-breakfast muna kami kasi time check, it is already 7 o'clock ng umaga. Nagising ako ng alas 4 guys dahil wala lang. Tumatawa si Madam Ten Gibbs kaya ako nagising, tawa siya ng tawa. So sinita ko siya, sabi ko, ba't ka laging tumatawa? Ang ingay, alas 4 pa lang. Sabi niya, magising na kasi kayo para tumawa tayo sabay-sabay. Yun pala, nanonood na siya ng sarili niyang vlog. Guys, pag nakita niyo yung upload na merong 1 view, si Madam Ten Gibbs yan. Tawa siya, alam niya eh. Akala nila guys, sila lang tumatawa ako rin. Tapos inuulit-ulit niyan. Alam niyo kung sino yung ikalawang view dyan? Si Boss Jerry. Alam niya eh, oh. Totoo guys, kahit ako natatawa ko sa vlog ko, ewan ko anong meron. Alam niyo ang sabi sa akin ng kapatid ko si Madam Ten Gibbs. Sabi ko sa kanya, ba't ka pa mag-vlog? Baka hindi mo kayanin kasi busy ka. Sabi niya, nag-i-enjoy ako. It makes me happy. And nag-i-enjoy kami mag-asawa pag pinapanood namin yung mga vlog namin kahit na hindi maganda pagka-edit, ganito, ganyan. So if it's a form of happiness, it must be done. Oh, 'di ba? So maaga pa siyang tawa. Hindi tawa guys ha. Hindi ako nagsasabi ng tawa na hindi ganyan natawa guys ha. Ganito natawa guys, oh. Wala siya. Ganyan natawa guys at alas 4. Ako na kita sa buhol lagi. Ganun na, tawa. Pero mamaya pa yung alis namin. So like I said, breakfast muna tayo. At breakfast nag-walking si Madam Ten Gibbs at si Boss Jerry to get 5 inches. Ano kung binili mo sis? Ibigay ito kayo rin naman sa 5 5 inches na hotdog jumbo. Kaya mo ba to? So, ito yung napili niyang breakfast. Ito yung kakainin natin. May halal itlog. naman yan, sis. Yes, I know halal yan sa Jollibee. So, kakain tayo ng breakfast, guys. At, I guess I'll see you shortly. Okay. Time check natin, alas 8:30 na, and we are going to shower. But, before that, bigyan ko kayo ng tour dito sa kusina. Gano'n nga ba kaganda? Ano nga bang meron sa kusina ng isang Dusitani Hotel Davao? Sino na namin nagwa-wonder. Kasi mahal ata dito. Magkano bang stay dito? Mahal? Oo, parang nasa 8,000 to 10,000 yung stay nila dito eh. Pero ano yung nasa kusina nila? Maliit lang yung kusina nila, guys. This is just a 1-bedroom unit. So, titingnan natin. I like na para siyang it's a separate space of its own. But, I would say na hindi naman talaga siya super kompleto. Pero, at least, the essentials. Pwede ka na mag-survive. Hindi ka na mamamatay. Mamamatay ka lang kung walang laman ang ref. Walang laman ang ref, you guys. Kita nyo? Empty. How can you do this to us, Dusitan? So, tingnan natin. Ganito ang klase ng kanilang cubicle for the kitchen. So, pagpasok namin ng door, guys, ganito po yung kanyang itsura. Ayan.
Nilagyan talaga nila ng ganito, no? Parang foam. Siguro kapag ka nabangga yung bata or what, hindi siya masasaktan. But this is the overall counter. I would say it is 2 by 2. 2 meters by 2 meters yung kanyang space. So here we have, ngayon ko lang to nakita. I miss this one. Dito pala, ina-adjust ang, pero parang nakalock siya. Naka-adjust na yung kanyang temperature sa loob. Sosyalan pala to. Powered by Samsung. And dito sa taas, wala nga siyang laman. Siyempre tayo yung maglalagay ng laman, di ba? Then dito naman sa baba, merong buffalo wings. Meron tayong tubig, yan lang din. Kasi nga isang gabi lang naman kami dito ng mga kapatid ko. So hindi namin kailangan mag-stock. Pero normally kapag pumupunta kami dito for 1 night or 2 nights, at dito lang kami talaga, hindi kami lumalabas. Nagdadala kami ng supply, mga pagkain, bigas, ulam. Nagluluto kami dito kapag iniimbita kami ng kapatid namin. So anyway, after the fridge, meron sila dito microwave oven. Dito ko ininit yung aking croissant. Kasi bumili kami ng croissant kagabi, nag 50% sale sila. So nilagyan ko siya ng cup ng tubig para ma-warm ko yung tinapay. Dito na side naman is just, ang ganda. Ganyan pala dapat yung ginagawa sa mga router, Nakatago siya. Kaya pala wala ka masyadong makitang mga wirings. Nandito na yung mga wire ng ref, ang wire ng microwave, andyan lahat. Yung router, nandyan na din. Grabe, ang main breaker nila nandun na din. Kaya pala, hindi ko siya nakikita. Ang galing, ha? Yan. So, provided din nila yung aming kettle. Siyempre, hindi nawawala yung mga adik sa'yo. Adik sa kape. Kape. And then, dito na side, meron ding microwave. Sorry, this is an oven stove. So, ayan, meron tayong flat plate dyan at oven for those who wants to bake. Ang ganda nito. Maganda to siya. Kasi pagka merong oven, pwede kang gumawa ng lechon manok, pwede kang mag-bake. And speaking of oven, nagre-request si Calvin na bumalik na daw ako sa pagbe-baking. Kasi he remembered na sa Uganda kami, nagbe-bake talaga ako guys ng mga basic na mga bread, mini muffins, cupcakes, ano pa ba, mga dinner rolls, ganun yung mga ginagawa ko. Pero for personal consumption lang. So naalala ni Calvin, sabi niya, ma, pwede ka ba bumalik mag-baking para magawan mo ako ng cupcake pang baon ko sa school. So sabi ko, pagka merong natira sa after nating magbayad ng mga utang at mga bills natin, bibili tayo ng maliit na oven. So sabi ko sa kanya, kasi gusto niya din daw makisali sa pagbe-bake. Natutuwa naman ako, and my son is talking to me like that, and he is very open on saying what he feels and what he thinks at age 5. So I'm very, very proud. Then here, meron silang pinrovide na napaka-chuchal. Hindi ako marunong gumamit nito, to be honest, guys. Unang-una, hindi ako nagkakape. Ikalawa, ignorante lang talaga ako. Hindi ko alam. Ay, sira. Sorry. Ayan. So, ang nagagamit nito si Madam Sheena, mahilig sa kape. Si Madam Ten Gives dahil nagkakape si Boss Jerry. Pero ako hindi ko alam yan. Then, nagpo-provide sila ng mga coffee and tea products. Ang cute naman ito. Pasok to sa bag. Ay, kinuha. And then, dito na side, meron silang, of course, lababo. Dapat ganito lahat ng sink, malalim. Kasi kapag ka mababaw, ng tubig, splash sa mukha mo. Then, dito naman, wala na siya dyan, na. I like it na tinatago nila yung mga dirty spots. Then, here, meron kaming area for cutleries. Ayan, mga spoon, forks, ladle, chopsticks, chopboard. At dito ay, bakit? Meron palang dishwasher dito, guys. Bakit tayo laging naghuhugas ng plato? Weng, there's a dishwasher. Yes, there's a dishwasher, but I don't use this bala. Then why they don't give bala? You need to request. I've never seen dishwasher this close, guys. Ngayon lang ako nakahawak talaga ng dishwasher. Nakikita ko lang yan sa movie at sa TV. Hindi ko alam kung paano mag-operate. Pero may nakasulat dito parang washing machine lang din. Heavy, normal, fast, delicate, at saka rinse. Galing nga. Akala ko kanina parang maliit na ref kasi meron ako nakitang power button.
So, ganyan lang siya kalaki, guys. Basically, ayan siya. Dito sa taas, meron silang pinovide na mga shot glass and wine glass. And dito naman mga pots, plates, and saucers. Okay. So, ganun lang yung kanilang pakusina dito sa Dusit, Tani, Davao. Nakapunta din ako sa isang Dusit na branch, which is yung sa may Cebu, Mactan. Dahil nung pauwi ako from Africa, na kailangan namin mag-layover. Hindi, na-cancel yung flight namin. So, chinek-in kami ng Qatar Airways sa Dusit, Tani, Cebu, Mactan, Cebu na branch. Hindi ganito yung room nila doon. Yung pinastayan sa akin. Ano talaga siya? Hotel style. Ito kasi parang, ano siya parang condo. Residential. A few Guys, tingnan nyo. I miss my house na agad dahil dito sa kanilang branch. Ang arte, I miss my house na agad. Kasi ano, what I'm trying to say is, na-miss ko yung ganitong idea, yung may pabukay ng bulaklak. So naisip ko, ang ganda din pala ng chrysanthemum, no? Na chrysanthemum lang talaga din siya, puro, walang halo. Walang halong biro, kaplastikan at pagsisinungaling. Oh, ang ganda, di ba? Sino nagsabing hindi ka mag-bloom kapag kasimple ka lang? Sino magsasabi na hindi ka mapapansin kapag ka ikaw ay minimalist at simple lang? O, di ba wala? So, maganda siya tingnan. So, ito yung next ko na bibilhin para sa bahay kasi nalanta na yung bulaklak natin doon. Bibili ako ng chrysanthemum na lang. Tsaka, on the second week, napansin ni mama, matamplay niya yung bulaklak. Sabi niya, kailan ka bibili ng next na bulaklak? Oh, grabe yung nanay ko, guys. Parang may pinatagong pera sa akin, But that is how it looks. Ayan. At ngayon, ang ating aurahan ay parang magbebenta tayo ng alahas. So, saan ka dyan? Meron kasi kaming invitation, guys, sa aming pupuntahan. At parang medyo feel natin mag-effort ngayon when it comes to damitan. So, pahinga muna yung mga t-shirt ko dyan na kupas na. Mamaya ulit tayo magkikita. So, ngayon mag-ano muna tayo dyan, mag-ebab-ebab. Pa-ebab-ebab muna tayo. So, andun na yung kapatid ko, si Madam Sheena. Waiting na lang kami sa sasakyan. Pupunta muna kami sa mall bago kami dediretso sa airport. And then, hulaan nyo kung saan tayo pupunta. Actually, dalawa yung pupuntahan namin na lugar. So, try to guess down below, guys, sa comment section natin kung saan tayo pupunta. But, i-outfit check natin si Madam Tenji. Madam Tenji in the house. Tut, tut, tut. Pakiring nga, pakiring, pakiring nga, pakiring, tililing, tiling, tiling, ling, tililing. Guys, napanood niyo ba yung vlog namin? No bashing. Dito kayo sa mga kwentong walang kwenta, pero may aral. Ano to? Ano to? Sa buhay kong walang kwento, pero may kwenta. Kung walang kwento, pero may kwenta. Ayan. Excited na kami sa parody 3. Outfit check. Parang dapat, check. dapat yung cup nito, letter Oo. R. So it says that the blessing is full and it overflows in the cup. Ang cute na damit ni Madam Tenji. nice. Ah. Ballerina na parang sports, dance sport. Tapos naka-sneakers. Si Ma'am Sheena, yun naman. Chinelas ang tirahan niya ngayon. Pang ano yan siya, pang Boracay. So, nag-aantay lang kami, guys, na makaalis na. Habang ako'y nag-aantay, ako muna titingin-tingin dito sa kanila. Ay, akala ko totoo. Para saan totoo? May fake pala na ganito. I mean, ito yung mos, damo-damo na. Fake lang pala yan. So, ang sarap sa feeling, guys. Akala ko makakapagtulog ako ng more than 8 hours. Pero nagising pa din talaga yung aking body clock. At habang tumatagal, parang lalo mas napapaaga, no? Pero pinilit ko namang bumalik sa tulog kasi hindi na ako nakatulog. At I would say na well-rested naman ako kasi syempre kung nasaan yung mga kapatid ko, talagang genuinely rested talaga ako kasi nga tawa lang yung ginagawa namin. Nag-uusap din naman kami about sa mga problema, sa mga concerns namin. Pero mas madami yung ukrayan, mas madami yung tawanan, mas madami yung mga buang na time, guys. Kaya kami minsan hindi naman kami nakikilala ng tao sa labas. Pag lumalabas kami, hindi nila ako nakikilala based sa itsura ko talaga. Mas nakikilala nila ako sa boses,
So, kunyari, pumunta ako sa mga mall, mga palengke, ganun, at nagkataon na nagbablog ako, narinig nila yung boses ko, bigla silang bumabalik kasi pamilyar pala sa kanila. Kahapon, pumunta kami ng SNR, maraming akong mga nakasalubong dyan na bagong kaibigan, maraming salamat po na kayo ay lumapit at nag-hi, hello, at nakapagpa-picture po tayo together. At yun nga, bumalik sila kasi na-remember nila yung aking boses, hindi dahil sa aking itsura. So, tuwang-tuwa naman ako guys, no? Kasi talagang sayang-saya sila, tuwang-tuwa sila talaga na hindi nila ini-expect na andun nga ako sa SNR dito sa Davao kahapon. But, like I said, nag-enjoy po ako dito sa Dusitani Hotel ng Davao. Growing up, I did not have a lot of experience guys sa mga hotel-hotel na ano ko na lang itong hotel na experience ko na lang siya later on sa buhay ko talaga nung ako'y nagtatrabaho na sa Thailand as a teacher. I did try hotel pero yung mga hotel lang na mura lang, siguro may certain budget lang like 1,000 to 3,000 pesos. Siguro yung pinakamahal na hotel na na-experience ko is 5,000 pesos per night dahil trinit ko si mama at saka si Kahil nung nagtatrabaho pa ako sa Thailand. Pero yung mga hotel na more than that, hindi ko na talaga kayang i-book yun kasi syempre normally naman talaga yung hotel for the experience lang para sa atin na hindi naman talaga as in yun yung ating source of happiness katulad na nag-travel tayo. Hindi naman talaga hotel yung maraming time tayo kasi lumalabas-labas naman tayo. So depende yun kung ano yung priority mo as a traveler. So merong iba tinitipid nila yung sarili nila pagdating sa accommodation pero bonggahan naman sila gumastos sa pagkain. Merong iba naman tinitipid nila yung sarili nila sa pagkain pero bonggahan naman sila pagdating dun sa pag-book ng mga activity, mga tourist spots, mga local experiences. Pero meron din talagang iba na yung focus naman nila ay mga accommodation. Natutuwa sila na makatulog sa iba't ibang klaseng kwarto, ma-enjoy yung amenities ng iba't ibang klaseng hotel. So there's no judgment on that one. Like I said, it depends kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Ako kasi kapag as a traveler, ang nagpapasaya sa akin, pagkain na handmade at saka lokal, simple, masarap, mura, affordable. Yun ang nagpapasaya sa akin. Number 2 is yung mga local activities. Hindi yung mga activities na masyadong modern at masyadong pinupuntahan ng mga artista or mga ng mga tao. Hindi yun yung aking target. Si Madam Sheena naman as a traveler, ang gusto niya ay hotel. Mahilig din si Madam Sheena sa hotel pero hindi ko siya nakikita talaga nagsisplurge out. Masyado siyang, kapag naghahanap siya, more on Airbnb siya nagbubook. And then, mahilig siya sa mga water bodies, dagat. Ganun ang mga target ni Madam Sheena. Mga dagat, mga serene, nature, yun yung kanya mga target naman. Si Madam Ten Gives naman, pagdating sa kanya, ang mga target naman ni Madam Ten Gives, tatlo talaga, no? Una, yung accommodation. Mahalaga na gusto ni Madam Ten Gives lagi yung accommodation niya ay maganda. Dalawa sila ni Boss Jerry. Siyempre, nakakapagpahinga sila ng maayos. Ngayon lang nila natutudo talagang gawin yan dahil na, siyempre, sila naman ay naghahanap buhay sa negosyo nila. Other than na talagang in-experience nila is yung pagtikim ng mga pagkain na hindi pa nila natitikman before. May it be Chinese, may it be Korean food, it can be any kind of food. Tinitikman nilang mag-asawa. And then lastly, hindi din si Madam Ten Gives kuripot pagdating sa mga activities. So kapag kung ano yung activities sa lugar na pupuntahan nila, for example, Boracay, talagang i-grab niya yan. Hindi siya masasabi, gawin na natin to. She doesn't think too much kapag mga activities. As long as activity in that place, yes, let's go do that. Ganun siyang klase. Pero, like I said, kung kaya naman ng means mo, like financially, why not? 'Di ba? So, iba-iba talaga kami magkakapatid kasi meron nga nag-comment dun sa mga vlogs namin. You guys have really different personality but it is amazing how we see you guys having fun and really, try to connect with each other on the simplest way na kaya namin mag-connect sa isa't isa kahit pa magkakaiba kami ng karakter. Alright? So once again, si Madam Sheena, she is the eldest, our eldest sister. Some people would think na meron siyang pagka-stricta, maldita yung mukha niya, very protective because she is the eldest sister. Siya yung talagang
very protective sa aming magkakapatid. Ako naman ang ikatatlo. Ayan, ikatatlo ako sa aming 8 magkakapatid. And then si Madam Ten Gives naman ang sumunod sa akin, siya yung pang-apat. So may nagsasabi na parang si Madam Ten Gives daw yung mas matanda. Actually hindi guys, siya po yung sumunod sa akin. So si Madam Sheena yung eldest, followed by kay Madam Tets, yung teacher ko na kapatid. Then ako ikatatlo, Princess Liga. Ika-4 si Madam Ten Gives. Ika-5 naman si Boss Jean, nakilala nyo, may-ari ng hardware. Ika-6 si Madam Bibi, yung laging nakadikit at trusted ni Madam Ten Gives sa kanyang negosyo. Ika-7 ay yung lalaki na aming kapatid na sa Cebu as a real estate agent. And then ika-8 yung bunsong kapatid namin na lalaki din na nagtitake ngayon ng review niya para sa board exam for criminology. So basically, 8 po kami magkakapatid, 6 na babae at 2 lalaki. We lost our father, namatay si Papa when I was 18. That's like 15 years ago. Na-aksidente po siya, kaya na-dead on the spot. Hindi naman na-dead on the spot talaga, pero talagang 70-30%. So, dinala pa naman sa ICU, pero hindi na talaga nakasurvive. So, may his soul rest in peace. And since then, si mama na lang talaga yung kasama namin. So, meron pa kaming mama, guys. At yeah, we are grateful na meron kaming mga kapatid. Grateful kami. That is one of the biggest blessing, one of the biggest gift na I would not trade, no? Yung pagkakaroon ng kapatid, at lalong-lalo na yung mga kapatid mo na hindi ka iniiwan, mapa-negative man or positive yung nangyayari sa buhay mo, hindi ka iniiwan. Kung may pagkakamali ka, kinokorek ka, pinapagalitan ka, pag may tama ka naman ay talagang sobrang, you know, walang makakagalaw sa'yo. Lahat kami nasa likod mo, nasa gilid mo. Ganun talaga kami magkakapatid. Kaya I don't remember any instance in our family na merong nagpa-rest back, tas hindi kami rumirest back. Talagang ready kaming mag-rest back, guys. Ganun talaga. So, it's an amazing feeling. Kaya nga natutuwa ako na sila ay nagsimula na ding mag-vlogging. Kasi normally, limited lang yung nakakakita sa mga kapatid ko. Pero now, because of vlogging at pinasok na din nila yung YouTube, ay talagang nakikilala nyo pa sila talaga. Lalong-lalo na si Madam Sheena at si Madam Ten Gives. Yon. So, it's already 10 o'clock. Actually, dapat 2:00 nasa airport na kami. Hindi ko lang alam kung gaano kami magtatagal sa mall. Kasi meron dang bibilin si Madam Ten Gives. Pero, yeah, I guess we are almost leaving na, guys. Naantay ko nang bigyan nila ako dito ng juice. Meron kasi silang binibigay na juice kapag may dumarating. Ang problema, paalis na kami kaya wala nang juice. Walang juice na offer. Masarap kasi yung juice nila dito. Parang herbal. Dusitani, Cebu Davao. Merong herbal drink na ino-offer pagka dumating ka. Kahapon parang ino-offer yata nila ay lemongrass tea. Sarap ha, in fairness. So yeah guys, samahan nyo kami for today's episode. Sabay-sabay tayong mag-landing mamaya. Ayan, kita-kits tayo guys. At pag nagkita-kita tayo, sana ay pwede namin kayong lapitan para mabigyan ng konting yakap at nakapagpa-picture na din. Ayun. Maglakad tayo guys kay yung lakad, maliit lang yan na problema, no? Hindi na mamatay ang tao sa lakad. So, andito na kami. 2:00 yung aming biyahe. Buti na lang pala at gaan lang yung mga gamit natin. Pasok na tayo sa airport. We are now in Davao International Airport. Grabe guys, kota na kami dito sa Davao. Mas pinipili namin minsan tong Davao kahit malayo sa Jensan kasi nga tawag nito, may mga murang flight galing Davao papunta sa mga local destination dito sa Pilipinas. So my last local destination was Baguio, and then eto na yung sumunod after ng Baguio. Manawayon ka. This is my bag for 5 years. Do not touch my bag. Ako din na. Oh no. That's my jacket. Tara, nakyat na tayo guys. Nilipat pala nila yung gate ng ng airport, yung entrance. Kaya medyo natagalan kami, pero okay na din.
Ang importante, walang aberya sa online check-in. So, dahil wala naman tayong check-in na dala guys, na bag, pagkatapos nating mag-online check-in, pasok na tayo diretso agad sa may departure area. Okay, let's go. So, dito na lang kami kakain kasi alauna daw yung aming departure. Alauna ng umaga, ay alauna ng hapon. Kain muna kami. Saan kayo kain? Lounge kayo, kami dito lang kami sa ano, dyan Ano, o, pwede ang card, wait lang. sa kanto. Ay, bigyan ko lang tayo, hintay lang kayo sa labas.